hindi kayo group 2 or group 3, kailangan mag-prepare na rin po tayo kasi baka absent yung naunang mga group. So, yun po. Thank you. Doc Joey, Tana, andyan na po kayo. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Sherlyn. Good Okay. evening po. Good evening, everyone. Good evening, Doc, and happy birthday. Ay, thank you ha, Mama Nilina. Thank you sa birthday surprise mo ha. Happy birthday, Doc. Doc Joey, meron palang kambal dito sa atin. Sino, Magkasabay ma'am? ng birthday. Si Ma'am Carmen. Ah, kami ni Ma'am Carmen? Yes po. Wow! Happy birthday, Doc Dana. Thank you po, Ma'am Sharon. Yes, praise God. Kambal kayo ni Ma'am Carmen. Hi, Ma'am Carmen. Happy birthday to you. Belated pala sa atin. Nandiyan na ba si Ma'am Carmen? May date po siya ngayon. Ah, okay. Sige po. Tayo po ay mag-umpisa na po. At yung previous po natin na topic regarding sa diabetes. Do you have any question po doon before we start? By the way, I would like to ask po for a volunteer for prayer. Sino po pwede mag-volunteer? Please. Yes po, tayo manalangin. Hello? Go ahead, Ma'am Sharon, please. Yes. Tayo manalangin na po. Sige po, tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, sa oras ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa patuloy na patnubay, maayos sa kalusugan na pinagkakalob mo sa amin, na kami ay patuloy mo Panginoon, ginagayan, na kami ay mabigyan ng patuloy na kaalaman sa patuloy naming pag-aaral. Gabayan kami Panginoon, puspusin kami ng karunungan, kaalaman na sa pangunguna Panginoon ni Dr. Purihin Panginoon na ito'y amin Panginoon maunawaan at ma-apply sa aming buhay Panginoon nang magiging mabuti kaming lingkod sa paglilingkod sa inyo Panginoon. Masumpungan na ang lahat ng ito Panginoon ay aming ma-apply sa aming mga buhay. Purihin ka sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Po. Amen. Thank you, Ma'am Sharon. Okay. Amen. Thank you po. Meron po bang question regarding sa last pinakahuli nating topic, diabetes? Meron akong patient kanina, galing pa ng US, dalawa sila na may diabetes po. At noong sa consultation, inabot kami ng more than 1 hour sa consultation. Kaya nare-refresh din ako na baka mamaya may mga hindi tayo na talakay the last time. Kasi mas maganda yung may mga questions din with regards to practical na situation. Kasi hindi po every patient ay parehas po ng cases. Kaya ina-address natin person to person. If you remember, yung ating one of the principles na ating ina-apply is that treat the whole person. So, it means na hindi lang yun ng sakit niya, possible na may iba pa. That's why kino-consider natin yon in treating yung
kanyang sakit. Ano po? Let's say for example, hypertension. Pagkatapos meron po siyang diabetes pa, no? Dalawa yung tinitreat natin doon. Kung meron pa siyang problem sa kidney, 3 na, no? At kung meron pang other, may cancer pa, ayun, dadagdag at dadagdag yon. So, with regards to diabetes, by the way, ang ating natalakay na, we have tackled cancer, we also have tackled hypertension, cardiovascular disease, we also have tackled ang itong diabetes. And tonight is a different one. It's HIV or AIDS, no? Pag nag-progress. HIV 1, HIV 2, and then AIDS pag nag-progress. But before we proceed, I would like to ask, baka meron po ako nakaligtaan na very crucial. Let's say for example, we talk about exercise kanina. Tapos doon sa aming consultation, it turned out na 1 hour lang pala yung exercise ng patient. So kulang na kulang. Ang laki ng utang niya sa requirement kasi dapat supposedly aabot ng 5 hours ang exercise niya. Though hindi ko po yun hindi po compulsory po na kinakailangan straight na 5 hours. So meron po yung mga breaks po, no? You can break it into 3 siguro na makonsumo or rather makomplete mo pa rin yung 5 hours na exercise. Exercise in moderation, especially kapag may age na. What I mean is nagkaedad na at yung seriousness noong patients, kumbaga kung malala siya, so moderation but requirement talaga yung exercise. In the case kanina, taga-US yung 2 patients natin, talagang kulang yung exercise nila, yung mobilization nila, kulang na kulang talaga. So, how come na hindi nila hindi talaga bumababa yung sugar, mataas pa rin, BP, ayun pa rin. So, ano ang problema? So, nire-resolve natin yon via consultation. So, ang resulta is that tataasan palalo yung fiber, tapos yung hemoglobin niya is settle down. Paano sinesettle down ang hemoglobin? Iron plus hindi animal protein, but rather plant protein. That would be legumes ang gagamitin para malinis ang blood. So, ganun ang ating ginawa po, no? At yung kanyang case ng exercise, hindi naman abrupt na kinakailangan jump right away siya dun sa 5 hours na exercise per day, but rather gradually she would and he would, dalawa kasi babae at lalaki, they would increase it gradually every day, pero hindi dapat stressful, no? Dapat ay yung exercise in a form of a happy time. Let's say for example, yung gardening or sports na light lang, moderation lang, or biking or hiking, no, sa park, at iko-consume niya yon, mas maganda nga yung outdoor because you also consider yung sunlight, no, vitamin D, and of course yung sweating talaga. Gardening is one of the best also, no? So yun, baka meron pa po na hindi natin na-tackle na very important na ma-address natin. Si Sir Joven is meron pong question, sir? Doc, may concern na ako, hindi naman po siya siguro crucial in the sense na yung patient na nabanggit ko ay okay naman, medyo sabi ko dahil ang napansin ko lang kasi na mga 8 months ago ay nagpaano sila sa isang, ewan ko kung notoropetition or basta sa herbal expert sila nagkonsulta, yung kasamayan natin niya yung sa Pasayan Clinic na may program sa TV. Ang ibinigay na protocol is majority sa diabetic po siya, Doc. Majority na ginamit lalo dahil may open bone siya doon sa
back ng foot, right foot yata yun, left foot po pala. At after 6 months, naayos naman yon at nasunod nila ng protocol. Pero ang napapansin ko, Dok, ay parang dull yung complexion at saka yung skin niya. Ano po kaya ang kulang doon? Ano kaya pala ang doon? Ang pwede pa nilang gawin para bumalik yung, kung pwede pang ibalik yung dating siguro complexion ng kanyang balat. What do you mean, sir? Yung ano, yung kanyang aura, parang maputla Oo, siya? parang aura, Dok. Sugat Aura, mismo? Dok. Kasi di ho ba kung healthy, sabi natin, dark man siya o maitim man siya, ay parang glossy ba, parang by, tawag mo doon, parang maliwanag yung balat, di ba? Pero yung na-observe ko mula nung ano ay hindi nag-improve yung parang appearance nung kanyang balat. I see. Kung Kinakailangan pwede pang ibalik, baka talagang ganun naman. kasi titignan natin na baka hindi lang yun ang sakit po niya, baka may iba pa po siyang sakit. Meron pa kaya siyang ibang sakit maliban sa diabetes? Wala naman ho nababanggit yung pamilya niya. Yun lang ho naman ang ng diabetic siya. Ewan ko lang Oo. sa ibang organ kung may pero parang para wala ko narinig na complain niya sa iba eh. Parang yun lang ang major, Doc, na niya, yung diabetic niya. Kapag ka ganon, two things po, multivitamins, mag-take siya ng mga multivitamins, and then other consideration, juicing po, kukunin natin, like yung ating, lagi nating minimension dito sa ating pagtatalakay na murang-mura lang, yung malunggay juicing. Turo niyo po iyon, Sir Joven, makakapakinabang po siya ng malaki doon. Avoid lang po ang using ng paggamit ng fruits na medyo mataas ang sugar content, like lakatan, mataas ang sugar content. Ang alternative niya po, pwede siyang gumamit ng apple. Now, kung apple naman, see to it, how many times per day siya gagamit ng juicing ng malunggay at how many times niya lalagyan ng apple yun per day, consider niya yung sugar content noon na baka mamaya ay maka-affect sa kanya. So, for that, po pwede siyang gumamit ng mga artificial sweetener siguro, probably, yung mga stevia, ganon, instead of lakatan, no? Oo. Pwede niya gamitin yung saba, ayan, ano? Or Okay. other na hindi po mataas ang sugar content, yun lang gamitin niya na panghalo doon sa kanyang malunggay juicing. Mm. Oo. And then babantayan natin, baka kasi may requirement sa kanya na yung potassium niya dapat lowered, no? Oo. I-consider natin yon kung dapat ang requirement sa kanya ay bawal yung mataas ang potassium. So titignan natin yon kasi ang banana talaga mataas ang potassium niyan. So other po na mga fruits ang gagamitin niya na mababa po yung potassium. At sa ating panahon po ngayon, we are so privileged na just by simply clicking sa ating cellphone, makikita mo na kaagad kung anong mga content nung kinakain mo. Banana, lakatan. Abay, mag-a-appear na kaagad doon yung mga content. See to it na maganda din yung site na ating pinagpupuhanan. So, I recommend yung kapag sa site with regards to medical or natural, parehas po, no? Yung Science Direct. Science Direct. If you could jot it down, po pwede natin isulat. Science Direct po, no? So makikita natin doon yung mga kung ano yung po pwede nating i-search via Google at makikita natin kung ano yung totoong component nun. So maiwasan natin na magkaroon ng complications later on. Gusto nating mapagaling, but careful tayo. Anong dapat gamitin, no? Specific kasi mamaya tumaas yung sugar o kaya yung potassium niya. Yun po.
Meron pang nagre-raise ng hand. So hopefully, Sir Joven, na ano po natin, na-settle po natin, no? Opo, Doc. Salamat po, Doc. Salamat po. Thank you, sir, sa question po. Next po, may kanina napapansin ako na may nag-raise po ng hand pa. And then we will Doc. proceed po sa ating topic. Sir Bael, sir po. Doc, tanong ko lang, yung bagang mga food supplement like ano nun? Yung parang mais yun na violet at saka yung barley, yung mga ganoon, pwede po ba yan sa mga may diabetes na? Opo, okay lang po naman yon, yung mga barley po. Maganda po yon. Opo. Wala po nga akong nakitang ano doon. Magiging problema. Yun po ay kasama sa mga po pwede nating gamitin, yung mga magagandang supplements po. Pero be careful din, mas maganda yung kilala nyo yung source po. Ano po, kung kilala nyo yung source, kung paano siya yung ginawa, even kasi kahit na may mga magagandang brand name nagkakaproblema. There was an issue sa Japan, very known yung product ng supplement ay na-release nila sa public, may namamatay. Talagang winidraw nila lahat ng batch na yon kasi nagkamali sila, may toxin na nasama doon sa kanilang product po, no, sa batch na yon. May batch by batch yan So doon sa batch na yon, ni-retrieve po lahat yon, no, withdraw. At sila ay humarap ng may kaso pa sila na hinarap. Kasi nga nakapasok yung toxins, may namatay doon sa nakainom. So better search and research and investigate doon sa mga supplements po natin. Better yet, kung kilala nyo yung tao mismo na pinagkukuhanan nyo na mataas ang inyong confidence doon, yun po ang pinakamaganda. Oo, kasi even the big companies can make mistake as well, no? Basta't i-check po natin maigi. Ayun po, Sir Bael, I hope na sagot po natin ang tanong. Thank you, sir. Thank you, Doc. Okay po, we will proceed po sa ating topic tonight. I don't know kung ilang oras po ang allowed sa akin. Hopefully, matapos po natin ng in time po. Ito po ay, ang ating topic ay regarding po sa HIV and pag nag-progress ay AIDS, unlikely na ating tatalakayin. I believe wala namang may AIDS or HIV sa atin. Kung meron naman, ito po ay magandang topic po, no? At I believe ito po ay magagamit natin sa ating mga patients po. Kasi ang Pilipinas, according sa study po, ay tumataas na po ang AIDS dito sa Pilipinas. Ang HIV, tumataas na po, no? At especially yung pagpasok po ng mga sa media, yung mga dating apps, no? Yung mga dating apps, dumarami po ang ating cases. The last time I have heard is nasa 77,000 ang may AIDS, no? Worldwide po, nasa 77 million. Imagine that. Ganun ka rampant po, no, ang AIDS. At HIV nagsisimula. So, let's have a differentiation. Ang AIDS po, acquired immune deficiency syndrome. AIDS is a medical condition. Immune system is too weak to fight infections. Why? Because nagpropagate na, dumami na po yung HIV. What is HIV? Ito yung sabi, Human Immunodeficiency Virus. It's a virus po na kapag pumasok sa loob ng ating katawan, ayan na po, no? Ito po ay ang aatakihin niya ay yung ating immune system. Ito, no? Immune system ang aatakihin niya. At kapag hindi po ito naagapan, ito po ay papunta po sa AIDS. Ayan. Certain years po yan
pagtungtong ng 10 to 12, mayroon pa ako later mamaya pala na illustration before I mention it. Mamaya po, no? Ito'y nagsimula sa Africa, no? Ito po ay pinagpalagay or according sa study, no, sa mga reports and then sa mga balita sa news, at ito'y napag-alaman na galing po sa Africa. Yung handling po ng mga kasi ang HIV ay galing po sa, nakita po ito sa chimpanzee. Kaya ay kasama na rin yung gorilla. At ang lugar na yun ay kumakain po, no? Kumakain ng ganitong mga hayop. So, kinakain nila yung chimpanzee, kinakain nila ang gorilla. At yung handling nitong mga meat nito ay thought to be dito nang galing, no? Yung handling, kung paano ito napunta sa tao, there's no exact fact po, no? Napunta ito sa tao at because of the handling, ang issue po, no, handling noong meat na galing sa chimpanzee at saka sa gorilla, and then transmitted to human na. And then isa lang po ito na case, and then nag-spread out na, no? Nag-spread na out na, at ngayon po all over the world is nasa 77 million. Pandemic na siya kung tutuusin, pero since the world is very used to it already, at meron na pong mga medications na na-invento prior to advancement to age, yung HIV pa lamang na prevent, napapatay na nila, no? Napapatay na nila yung HIV. So hindi na nagpo-progress into age, no? That's a good news. Pero hindi pa po, wala pa po talagang totally na invento na medicine o medication na pupuksa sa AIDS. Wala pa po talaga, no? Pwede siyang sorry, no, may konting delay. Again, wala pa pong naimbento na gamot sa AIDS. So, dito sa Pilipinas, we do not know kung sino ang may mga AIDS po, no? The good thing about Seventh-day Adventists is tayo ay spiritually aware tayo sa kung paano yung mga bagay-bagay, no? With regards to yung practices, bad practices, no? Aware tayo doon. So hindi naman natin ine-exercise yung ine-exercise ng worldly, no? At ang ating lang babantayan yung ating mga anak po. Yung mga anak natin, especially yung may mga dating apps po, no? Sila yung nag-explore, at majority po nakukuha ang AIDS ay sa dating apps, no? Yung mga date na hindi nagkaroon ng background check doon sa mga tao na kanilang nakakasalamuha, at later on nagkakadevelopan, no po, no? At ayun, dito na nagkakahawaan, ano po, because yung case na ito ay paano po natatransmit ito? One, of course, yung intercourse, no? Doon po makukuha. Numero 1 ito. Second, mga blood transfusion, no? Even yung sa parents, yung nanay, especially pagka nanganak ito, yun, mapapasan niya yun through breastfeeding. Ayan, ano? So, blood transfusion, yan, isa yon. Yung nag-share ng mga needles, lalo na yung nagda-drugs, ayan, nag-share sila ng needle. Yung mga tinuturok nila, nagdodroga, ayun, magpapasa-pasa ito through that, no? Blood transfusion. Okay? Pero hindi po doon sa hindi po doon sa pagkain, hindi po, no? Hindi po 'yun sa pagbahing, wala po doon. Hindi rin ito matatransmit via yung tawag dito, yung nakagat ng lamok, no? Yung kagat ng lamok tapos nakagat sa galing sa HIV, nakagat doon sa walang HIV, yun, hindi po makukuha yun doon. As I mentioned, yung
blood transfusion, sex ang number 1, tapos yung sa pregnancy, no, yung kapag ka magpapadede sa bata, yun, no? Yun, dun siya makukuha. Okay? So, sabi dito, ito yung progress niya, no? Again, yung HIV 2, 4, 6, 8, pagtungtong ng mga 10 to 12, dumadami na yung HIV, nagiging AIDS na po ito. Ayan na po, no? Again, bakit nagkakaroon ng HIV? Ina-attack ng HIV yung CD4 cells. Ito yung T cells po, no? Immune system cells natin na kung saan ay nagpa-fight back sa mga viruses. Natatalo siya. Yung dugo natin na papalitan na po, no, ng mga virus na ito, at kapag ka na-overwhelm, it becomes AIDS already. Ayan. Okay? Now, ito po yung ating basahin ko na lang po ito. Sabi dito, HIV-1 is the most common type of HIV, human immunodeficiency virus. The virus attacks your body's immune system by destroying CD4 cells, which help your body fight infections. This can lead to AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Okay? At yung tinatawag naman ng type 2 HIV is thought to be a zoonosis resulting from cross-species transmission of SIV, no? At ito po ay from animal po, no? Oo. At ito'y napasa po sa tao. Ayan, ang ibig sabihin. Dito nga, itong zoonosis is an infectious disease that has jumped from a non-human animal to humans. Zoonotic pathogens may be bacterial, viral, or parasitic, or may involve unconventional agents and can spread to human through direct contact or through food, water, or environment. Dito nagsimula yon, no? Dito nagsimula. So right now, which is aware na ang mga tao, but these countries, yung kumakain pa rin ng ganon, there's a possibility na part 2 yon, no? Part 2, part 3, tapos spreading pa rin. Tutuloy-tuloy pa rin yung spreading. At yung mga nahawaan na, nag-i-spread din kasi nga doon sa syempre yung practices nila, sexual practices nila na hindi naman talaga sila nag-iingat, ayun, kumakalat yon. Tapos hindi nila dinideklara na sila po ay merong HIV o yung worse is may AIDS na talaga, no? Naging AIDS na. So nagkakaroon ng mga intercourse na yung outside the marriage, yon, nag-spread talaga yan, kumakalat. Especially sa mga kabataan po, no? At saka yung tinatawag na LGBTQ++, kung ano-ano pa yan, ano? Ayan, yan yung mga reasons diyan na kumakalat po. Okay? So, but ito po, the good news is that meron pong mga gamot na naimbento with regards to para puksain yung HIV, no? At isa dito sa sa Pilipinas po, meron na pong nasa 25 years na mula siya ay nagka-acquired ng HIV, 25 years na lumipas, more than, ay buhay pa po nandito sa Pilipinas, no? Meron po tayong mga cases na ganyan. Si Magic Johnson ay a basketball player po ito. You can see, ito may family siya. Ito yung family niya. 3 anak niya, no? 3 anak niya. At it seems like parang wala naman siyang HIV, no? Kasi 30 years na since naka-acquire siya nito. At ngayon ay he's looking healthy naman. He appeared in many sitcoms, yung mga interview niya. Marami siyang mga interview at it seems like hindi naman siya masyadong affected. It's because na pwede siyang yung HIV po mapuksa ng mga medicine.
At pag napuksa yung mga medicine, somehow pag nagpapalaboratory sila dun sa kanilang blood, nag-a-appear na wala na, negative na, no? Negative na talaga. But pwedeng yun po ay tinatawag natin na ano lang, tawag dito parang natutulog lang, no? But it's there, nandyan pa rin. Although hindi nag-a-appear sa blood kasi because of the medications na nagpa-fight doon sa mga sa HIV. So kapag ganun ang case, hindi talaga ma-detect doon sa blood test niya, pero andun pa rin yon ng HIV. So marami na pong paraan ngayon to take good care, especially kapag si tatay meron. Pwede pa rin magkaroon ng pamilya, no? Pwede pa rin. Ayan. Yun nga lang, talagang sa sacrifice, ano? May sacrifice. Yung partner ay kinakailangan uminom din ng gamot. Iinom din ng gamot yung partner mo, no? Lalo na sa atin po, we don't recommend yung tayo naman po ay lahat dito adults, ano po, wala naman pong bata dito sa atin. I would like to clarify bago po mag-proceed. Wala naman pong bata dito sa atin, ano? Bata isip lang. Bata Sorry. isip lang. Wala naman pong bata as in yung mga Minor. minor, wala naman po, wala naman. Makakabata na po. Okay, sige, tuloy natin. Kasi sa worldly perspective po ay kinakailangan nire-require po talaga na gumamit ng mga condoms. Ayan, ano? Pero we do not practice that, no? Sa atin po talaga ay safeguard, no? At prevention. Hindi ka dapat talaga umabot sa puntong yon. Pero kung what if you have a patient, may patient kayo na ganito, paano nyo sila tutulungan? Nowadays po sa Pilipinas, it's all available po ang mga gamot na ito at wala pong bayad. Yun nga lang, kinakailangan i-declare nila kasi magkakaroon ng laboratory test, i-confirm po kung sila ay HIV positive, at kapag na-confirm, sila po ay imo-monitor po yan, no? Magmo-monitor po ang mga tawag dito, health professionals, including ang kapulisan, no? Kasama na po yan, no? Imo-monitor kasi anong klase ng activity. There should be investigation sa type ng nature ng work, nature ng activity ng person na ito who is positive with. Ito, positive siya, no? HIV positive. Kasi nga, mag-spread to. So, ang bansa po ay very careful about this. That's why yung mga medication dito, libre po. Libre po ang medication. Punta lang kayo kaagad sa hospital. Yung may mga alam natin ng mga tao na infected po, no? Papuntahin natin. Libre po ito. Huwag po matakot, no? Sasabihan natin yung mga tao na tutulungan natin. Libre po ito. So, ayan, no? Now, sa natural remedy, ano naman ang pwede nating maitulong sa kanila? As a naturopath at phytoscience, phytomedicine practitioner. Ano ang maitutulong natin sa kanila? Okay. Ito po, no? Kinakailangan ibigay natin yung magandang diet, no? Dietary advice. Ayan. So, since mababa ang immune system niya, papataasin natin ang immune system. Ano 'yon? Yung diet niya ay kinakailangan healthy kasi ang katawan niya ay bumabagsak na yung kanyang immune system. Of course, atin pong i-introduce sa kanila ang New Start. Ayan, no? New Start. Huwag po natin kakalimutan palagi ito as mga health practitioner. Ang New Start ay lagi nating bitbit wherever we go. Kinakailangan natin i-emphasize po. Let's say for example, yung sunlight po, no? Ay napakahalaga po sa immune system. Kaya may certain na time ka ibibigay sa kanila na kinakailangan ay magpa-araw talaga sila, no? Iiwasan mo lang yung sobrang init, baka mamaya ay dehydrated naman yung iyong patient o kaya ay magkaroon ng complication. May iba pa pala siyang underlying conditions like hypertension, tsaka yung of course, no? High blood pala ito, nagkaroon ng heat stroke,
dehydrated na, heat stroke pa kasi sa sobrang init. Doon po sa Zambales ay meron kaming invitation doon, nagpunta kami. Kami ay nag-serve doon sa isang church at dalawa po, no, kasi Sabat at in the afternoon time ay kami po ay nag-share ng about sa health. So tinalakay din namin yung diabetes doon, ano. So naka-benefit po ang location na yon na aming pinuntahan with regards sa pagpapakalat ng magandang paraan, yung natural remedy upang maiwasan at saka ma-prevent at the same time matulungan ang mga pasyente na nagsasuffer na po sa ganitong mga sakit po, no. So tayo po ay nagkaroon ng service doon sa Zambales, and sad to say ang lugar na yon ay nasa 55 sometimes ang kanilang init, no, sobrang init. And so majority ng mga churches doon, if not hindi naman siguro lahat, no, mostly lalo na yung hindi air conditioned ang kanilang facility, ang kanilang church, ay pag maaga silang dumarating, natatapos sila before 12 kasi nagmamadaling umuwi at wala nang AY. Kasi why? Because sobrang init, no? Sobrang init po doon. Okay? So, i-require nyo, going back doon sa ating mga patients na nire-require natin na ma-develop yung immune system kasama yung sunlight. Iingatan po natin yung ating mga recommendations. Be very careful doon sa pagre-recommend. Mamaya hindi natin nabantayan, nagsabi lang tayo, so basta't paaraw kayo, no? Wala pong limit, basta't paaraw kayo. Mamaya, ito po ay nagkaroon ng problema. Ay sasabihin, di sabi kasi ni yung aming natanungan na kung paano ay ni-recommend niya ganito. Wala naman po daw limit at ayun, wag nawang magka-problema po, no? So, be very careful. Okay, now, ito. Makikita natin may mga raw na juices, no? Pag sinabing naturopathic treatment, lahat na po ng pwede natin ibigay na pinapractice natin na modalities po about sa magandang practices, no? Intervention, ibibigay na po natin kaagad, no? Ito kasama dito yung hydrotherapy. Yan, no? Tayo mga Seventh-day Adventists ay may mga libro pa nga tayo na gawa patungkol sa hydrotherapy. Pwede natin ibigay po 'yon, ano? Nakakatulong po 'yon para po ay i-boost yung immune system. Ayan, no? So, raw juices, like yung malunggay po, dark green leafy vegetables. Dito may ni-recommend din ng mud therapy. Counseling of course, especially yung mga dumadanas ng stress, lalo na pag ikaw ay HIV, naku, akala ay end of the world na kaagad. No, hindi po end of the world. Kapag may HIV ang patient ninyo, kinakailangan ito po ay inyong maipaliwanag sa kanila na po pwedeng humaba pa po ang buhay nila. Umaba pa ng 60 to 70 to 80. In fact, no, kapag maganda pagkakamanage nila sa kalusugan, ko ano yung kinakain nila, kasi dahil bumababa yung immune system nila dahil inaatake nga ng HIV na ito. So anong gagawin mo as a naturopath o kaya ay natural health practitioner? So anong gagawin natin? Ibuboost natin yung immune system niya. At paano natin magagawa 'yon? Of course, number 1 doon sa kanyang diet, nutrition. And Doc June is, I believe, had assigned ng mga ating mga sirs and ma'am upang mag-present po ng lecture, different lectures po, no, about nutrition. So, number 1 po natin i-address ay nutrition. Ayan, no? At kapag hindi po natin na-correct ang nutrition, by the way, isang reason, that's why may cancer po, yung cancer, is because one reason po is hindi po tama yung nutrition, no? Hindi tama yung nutrition na nakukuha ng patient. Nagsegue lang po tayo saglit, bigla ko lang naalala, no? Kinakailangan i-correct yung nutrition para
to avoid yung cancer po, no? Mali po yung pagluluto. Nandoon nagmamatter yung mga kusinera, paano pinrepair ang food, no? Tsaka yung nutrition. Kapag hindi po ito na correct, ay delikado po, no? It will lead to cancer po because doon lang sa nutrition pa lamang, no? Magkakaroon na ng problema. So, babawiin natin. Dito po, nag-mention ng raw juices. I had mentioned already yung malunggay, tsaka yung dark green leafy vegetables, and different juices po ng fruits. Ayan, no? Babantayan nyo kung ano na po yung mga underlying conditions. Aside from siya ay HIV, ano na po yung mga sakit pa niya, kasi we treat the person as a whole, no? So kung we treat as a person as a whole, ay titignan po natin kung ano pa ibang mga sakit niya na po pwedeng ingatan din natin at the same time. While treating HIV, tinitreat din natin yung other diseases na meron siya. Hindi po natin pwedeng pikitan lang po yung ibang diseases na meron yung patient natin. So dito may mention ang yoga. We know that it can be we can use, of course, yung sa atin ay yung trust in God, no? Yung ating number one po, ang church natin ay napakalaking tulong po ito sa atin kapag may mga karamdaman. So yung ating mga patients ay i-introduce natin sa group of believers na makakatulong sa kanila. Yung mga sympathy, yan, yung mga pagtutulong, yung grouping, small groups, yung pagbabasa ng Biblia, pag-sharing, ayan, no, yung mga counseling, napakaganda po nito, no? So, tinuturo din yung mga exercises, like yung mga activity na meron sa group po, no? Kasama po yan. Anong mga activities meron tayo na po pwede nating ma-incorporate doon na makapasama natin yung pasyente. Po pwedeng outdoor, which is po pwedeng very light lang, in moderation lang na mga activities, no? Na nag-i-enjoy din yung pasyente, makakatulong po yan dyan sa pasyente po natin. So involve natin sila. Marami tayong activities sa church. We can invite them, yung mga patient natin, especially itong case na ganito, i-invite natin at magkaroon siya ng grupo na makakaunawa sa kanya. Napakaganda po noon, ano po? So ito, napansin po natin may antiretroviral na medications. What are those na ginagamit? Ito po for our awareness, for our education. Ang ating medicine po with regards to this, gumagamit ng itong number 1 na ito, nevirapine. Ayan, ano? Is a drug used in the management and treatment of HIV. It is the NNRTI class of medications and is utilized in conjunction with other antiretroviral therapy. Okay, ito po ay yung NNRTIs ay meron yang 5 na different na medications po, no? Mga gamot na ginagamit po ng panggamot sa HIV. Ayan, ito po, Delaverdine, ayan, Doravirine, Efavirenz, Etravirine, ayan, Nevirapine, ayan, and Relpivirine, ayan. Yan po yung 5 na ginagamit po sa medications ng HIV. So, pero ito po yung maganda kasi tayo po ay nanggagamot ng natural. Ano naman po yung ating counterpart dito? Maliban po na meron po ito, ay paano natin ibubus ang immune system with a very simple way. Again, magugulat kayo kahit na itong HIV ay may mas magandang maidudulot din ang moringa. Ayan, no? This is from the study of Science Direct po, no? Science Direct, ito makikita natin yung different countries. Nigeria, no? Ayan, no? Namibia, Uganda. Again, Nigeria, Uganda, may mga years po dito
2013, 2014 pa nila ginagamit, 2010. You can see the arrow po na aking pinopoint po yung mga years dito. Makikita natin, different countries po ito, wherein ito po ay talamak po, no? Yung age at saka yung HIV. So ginagamit na po nila ever since ang moringa. Okay? Ayan. According sa study po, itong moringa ay best partner po ng itong nevirapine na medication para sa HIV. Napakabisa po, no? Napakagandang partner po na gamitin sa panggagamot po ng HIV, ang moringa. So kapag pinartner po ito, ang laking tsansa na yung HIV niya ay hindi na po mag-a-appear. Meaning to say, pag chinek yung kanyang hemoglobin po o yung kanyang blood, ay hindi na makikita yung HIV. Magne-negative siya. Pero again, I tell you, ito din yung sinasabi ng mga studies, nandun pa rin po yon. At kapag napabayaan ang kalusugan, bigla na lang po yan ay lalabas at magdadami na naman yung HIV. So, ang solusyon po ay tuloy-tuloy na panggagamot. Ganito po ang ituturo natin sa ating mga patients, no? Kapag sila ay may mga medications na sila ay minomonitor na ng doctors, ng mga health professionals, lagi na pong may monitoring sa kanila kasi hindi yan basta-basta ano tawag dito, yung kung ano-anong activities lang ang pwede nilang gawin, may mawa-warningan sila po, no? May mga warnings yan kasi ang government po ay as much as possible ay iniingatan po na hindi mag-spread out ng mas malala pa ang cases na ito. But ang Philippines po ay rapidly dumadami po talaga ang cases, no? Parang sa atin po kasi parang pinipikitan na lang natin ito kasi wala tayong magawa, nandyan na yan But rapidly po nag-i-increase po itong cases na ito. It's good to know na within our 70 Adventist na mga circle ay hindi naman kasi natin ito nakikita na parang very visible sa atin. But if you have any other na mga friends na kung saan ay yung circle nila, lalo na yung LGBTQ na mga circle, talamak po talaga yan. No, yung madalas magpalit ng mga partners, no? Yung mga socialites na mga kaibigan natin, mga na nakikilala natin, ano? Sila po ay exposed dito at very prone po sila kung hindi sila maingat doon sa mga partners na kanilang nakakasama. Okay po. So again, it's a good news na ang moringa, yung leaves at saka yung buto po ay maganda, mabisa na ginagamit sa HIV. Yeah, that's a good news po sa atin. May tuturo po natin to sa sinumang mga pasyente na nagsasuffer sa HIV, especially kapag AIDS po. So may pag-asa pa po sila, no? Again, humahaba po ang buhay, umaabot ng 60, 70 to 80 palagpas pa. Yung mga cases, hindi naman kaagad na mamatay, no? Ang iiwasan lang doon kasi, yung siya po ay madapuan ng iba pang mga sakit, no? Madagdagan, hindi siya mamamatay sa HIV niya, mamamatay siya sa mga sakit kasi nga, let's say for example, diabetes, cancer, sa mga hypertension, and pagbigay ng other organs. Why? Because, let's say kidney, liver, ano pa yung mga organs, yung lungs, no? Yung pancreas and so on, kung ano pang mga different complications. Why? Because the immune system is in jeopardize already. Kapag ka na-jeopardize po yung immune system, we do not know kung alin po doon very weak po na organs natin. Yun po ang mabubugbog, yun po ang kaagad na masisira, madadamage po, no? Okay, but the good news is that maaari po nating
matulungan ang ating mga pasyente. Again, wala pa pong exact na invention dito na magagamot na kaagad yung AIDS. But the good news is that you can still prolong the life of the patient. No? Matutulungan po natin sila. Kayo po na magpa-practice ng natural remedy, malaki po ang may tutulong nyo sa mga nagsasuffer dito. At yung awareness na hindi nyo sila pandidirinan, baka mamaya, naku, may AIDS ito, mahawaan ako, mahawaan ako nito, mahawakan ko lang, mahawaan na ako, no? Mahalikan ako sa pisngi, lagot, naku, may AIDS na ako, naku. No? Hindi po, no? We should be aware kung paano po ito natatransmit at maaari po nating matulungan, hindi natin pandirihan, no? Yung mga taong merong ganitong sakit. Bagkus matulungan pa natin sila, maidala natin sa Panginoon. It could be that this disease, although he sinned against God, she sinned against God, ngunit itong disease na ito ay magdadala sa kanya sa Panginoon dahil magpapakumbaba siya, magpapasakop siya, ay maliligtas siya, at makakapiling natin ang mga taong ito pagdating ng araw at ang Panginoon ay dumating na at sunduin tayo at dalhin sa kanyang kaharian. Baka mapasama pa sila kung atin silang mamahalin. Kung paano si Jesus nagmahal sa maraming may sakit nung araw, including the ketong, no? Si Mary Magdalene na 7 demons na possess, na naging paborito ng ating Panginoon Jesucristo, minahal niya, ay hindi niya binitawan, talagang inalagaan niya hanggang sa ang mga may sakit na ito ay makarecover. At hindi lamang yon, sila po ay iniligtas ng ating Panginoon at because sa kanyang dakilang pag-ibig ay makakapiling niya ang mga ito, including us, at ang ating mga tinutulungan doon sa langit na bayan. Yun lang po tonight. At kung mayroon po tayong questions, we still have 5 minutes remaining po for question and answers unless you would allow me to be extended. Meron po bang questions? Habang tulog na po yata tayo, baka ako na lang nagsasalita. Huwag naman po sana. Hindi pa, Dok. Hindi pa. Okay. Yan pa kayo. Buhay pa naman at nakikinig pa naman. Marami ba tayo Amen. nakakunan? Yes po. Okay, may mga question po. Sino po may mga katanungan? Pwede pong balik, Dok, doon sa nutrition kanina, yung sa may diabetes. May naalala lang akong isang tanong ng kapatid dito. Go ahead po. Sige po. Yun daw po bang, ano ba yung usong prutas dito na tinatanong nila? Yung melon, pakwan. Yun daw po ba ay hindi pwedeng kainin ng taong may diabetes? Mataas daw po ang sugar niyan? Tama po ba? Totoo po, mataas po ang sugar talaga. Mataas po talaga sugar ng melon, yung watermelon. Mataas po talaga. Pero minsan naman may watermelon na matabang eh. Depende po, no? Kung i-check nyo po, the best thing again, gusto ko pong i-practice nyo talaga ito, kayo mismo mag-discover. Again, if you have a cell phone and you have an internet access, Google it, you could access even, yung minention ko po kanina na Science Direct, so alam natin yung site na ito po ay mapagkakatiwalaan. I want you to exercise po, i-practice po natin every now and then. Ito pa nga po, no, isa pang maganda is that when you go to yung mga wilderness or sa provinces na kayo po ay nandyan sa probinsya, kung meron po kayong, kung hindi naman kayo nagmamadali, if you have time, no, yung mga nakikita nyo na mga gulay, mga dahon-dahon, picturean nyo, alamin nyo kung anong mga pangalan nito, may scientific name, via Google, and then ma-realize nyo may maraming gamot pala ito. And then,
you research doon sa mga site na mapagkakatiwalaan kung anong mga sakit na po pwedeng magamot nito. At the same time, maliban doon sa mga sakit na magagamot nito, paano to piniprepare? At ano mga dosage? Yun, you should research po, no? Kinakailangan, especially yung nasa mga probinsya, advantageous po kayo na when you discover it, po pwede nyong i-formulate yon, ano? Po pwede kayo formulate no ng panggagamot po, no? Po pwede nyo pa-dry yon at then i-capsulize nyo, and then kung you have money, ay po pwede nyo i-apply po yan sa DOST, and then po pwede yan po, no? Maibigay yung credit sa inyo, yung discovery about that, and then po pwede nyo maging source of income po yon, no? Who knows, makadiscover kayo ng mga gamot po, no? So just make it a habit na kapag kayo ay nandoon sa mga lugar na yon, kasi given sa inyo, with cellphone, picturean nyo po, and then search sa Google po. Check nyo po. Yun, Sir Bael? Mataas po talaga, mataas po talaga. Ang sugar content nun. Okay, any other question po? Thank you, Doc. Thank you. Doc, ask ko lang. Opo, Ma'am Sharon. Okay. Okay lang po ba yung papaya everyday kumain? At okay ba yung buto na pa ilan-ilan ay ini-intake? Buto ng hinog. Sino po ang kakain? Okay naman po, hindi naman na problema yung mga ano po. Wala namang anong sakit po ang iniiwasan. Wala namang Ako po, sakit. mahilig po ako eh. Wala namang problema. Wala namang pong problema. Maganda po 'yon kasi talagang mayroon po siyang phytochemicals na nagki-cleansing po, no? Nagki-cleansing. So, maganda po, wala pong problema. Tuloy Okay, po, pati no? yung buto po. Gaano po yung karami buto, ang pwede pong i-intake yung sa buto? sa buto, wag naman masyadong madami. Tama lang po, no? Talaga dito sa bahay, ganun din po ang ginagawa namin yan. Even dun Okay. sa mga bata kasi nga, number one talaga na problema sa sakit po, no? Pansinin nyo, HIV, virus po yan. No? Okay. Cancer, virus din po yan. Yung mga hypertension, cardiovascular disease, bacteria, virus, parasites related po yan. Doon sa mga kinakain lahat yan, no? Ganun din yung diabetes, no? Ano po yan, nagkakasama-sama. May Okay. relationship po yan, no? So, the problem nowadays, we don't eat seeds anymore. Hindi na natin nakukonsume yun kasi mostly ng mga prutas at yung mga available ngayon, GMO, ay wala na po mga buto. Seedless na. Opo, seedless na. But the Opo. Bible reminded us in Genesis chapter 1 verse 29, ang lahat ng mga kinakain dapat natin na mga ganyan, prutas, no? Ay may seeds kasi nakakatulong po 'yon pag-minimize, in control ng mga bacteria, virus, parasites na meron diyan sa ating colon, sa katawan natin. Kapag yan Okay. po kapag yan po ay out of control, it can travel to even sa heart, sa lungs, sa brain. Nagta-travel po yan, lumilipat po, no? Okay. So, ang mga seeds na ito, nakaka-control po yon, no? I Very just good. bought po yung squash seeds. Meron kaming squash seeds ngayon. Ito, hawak-hawak ko, no? So, yan po. In our time, alam ko na mas marami sa akin ahead dito, no? Sa probinsya, ay yung mga ninuno po namin, nire-require yung mga bata kumain ng buto ng ipil. Sino po nakarana sa inyo na yung mga bata pakainin ng buto ng ipil? Sino po? Yung sa ipilipil. Opo, Kami po, ipil-ipil. Makain po Ayan. kami ng maliit kami, Dok. Ayan. Masarap Kasi gulayin yan. Ayan. Para daw sa parasite, Dok. Mga parasites. Ayan, yung mga bacteria. Ganun ba yun?
Yes, Ipil-ipil? oo. Kasi, Ipil. ginugulay yung bunga nun? Opo, yung green na medyo Pwede pala yung gulayin, yung hindi ipil-ipil. kainin na na hilaw lang. Masarap po siya, lalo sa sinigang. Sige. Ganun pala. Pero yung akin pong yung bata, yung maliit pa yung apo, ko, kinakain niya yung yung ipil-ipil, yung green na yung buto. Sinayagan ko naman dahil sabi ko, ay, ano pala ito, yung okay pala to. Di, hinahayaan ko lang siya. Kasi okay palang kainin, pero ako hindi kumakain. How about po yung yung buto na tuyo na ng malunggay? Paano po pag-take nun? Kasi nabalitaan ko na maganda daw po yun na ini-intake. Opo, maganda po talaga yon. Masasalba nun ang maraming organs po natin, ano? Number 1 po dyan, yung liver. Yan, no? Wow. Yung mga nabubulok na, kaya niya pang i-revive kapag magaling tayong kumain ng buto ng malunggay. Marami po yung phytochemicals na anti-cancer, viral, bacterial, parasites. Yan po ang pinakaunang ginagamit po sa paglilinis ng mga cistern, ng mga yung tubig po na pang-inom. Yan po ang ginagamit noong unang panahon po. Patay po talaga yung mga parasites diyan, bacteria, virus. Pwedeng ibabad sa inuming tubig po? Kainin na lang po diretso. Kainin po Okay. diretso. Nguyain. Ano po, yung antayin na magiging brown muna po siya o yung green pa po? Kinakailangan matured na po sa puno pa lang. Matured na po 'yan at Okay. yung ginugulay yan pag green pa, di ba? Opo. So pagka Matured na, brown na po yun. Brown na po 'yan. Makikita niyo po yung seeds niyan, madami sa loob 'yan. Yung Opo. seeds na 'yon, may shell pa po 'yan na matigas, naka-cover, kaya napakaganda. Napakaganda kasi na-preserve 'yon. Yung shelf life nun mahaba po. It can last Opo. even year, no? Kasi may puno po kami dito. Ayun, pakinabangan po natin sa US po. Galing dito sa Pilipinas, siniship yan doon. Ang 1 kilo po nasa 10,000 pesos ang Wow. benta doon. Opo, ganun kamahal. So, Buto lang po yun ang pinag-usapan. buto pa lang po yun. Opo. I-crack niyo po Opo. yung buto. Pag tinignan niyo yung buto sa loob niyan ng shell, ay puti, yun ang pinakamaganda. Kapag may discoloration na brown, hindi na maganda kulay, lalo na itim, wag yun ang kainin kasi ano na po yun, sira na po yun. Puti po, dapat puti. At hindi siya nag-shrink, no? Hindi nag-shrink yung buto, meaning to say, bago pa po yan. Di ba Maganda ano po yun? Parang black na po siya na may naka-cover na yung cover niya, brown po, medyo dark na brown. Opo, pero pag kinrock inopen mo siya, parang inopen may mo seed yan, beads po siya. puti po yan ang loob niya. Opo. Mapait ng konti sa simula, lalo na kapag mga beginners, mapait. Pero when you're used to it, gaganahan po kayo kasi magandang effect sa katawan. At the same time, pag uminom ka ng tubig, matamis ang tubig po. Di pa namin tinatry eh. Babad na lang Ay, sa itatry tubig nyo na. para maging juice ang tubig. Ilang seeds ang pwedeng araw-araw. Nagtatanong si Ma'am Suzette? Nagtatanong po ba si Ma'am Suzette? Di- Dok, ilang piraso ng buto ng malunggay yung pwedeng bawat I-intake. intake? According sa study ay siya kasi categorize siya as food po, no? Pinakahuli kong nabasa na article ay nasa more or less more than a kilo po na consumption. Araw-araw, Dok?
Wala pong effect yun, no? Wala pong side effect. Pero ang aming ginagamit sa protocol po, especially sa mga baguhan po, you start 5 pieces. Kapag medyo alanganin, nagti-3 pa po kami. 3 pieces. Tapos gradually kapag ka-accepted ng katawan, lalo na hindi sanay sa mapait, yon nagrereklamo para silang para silang nagkakatroma o kaya ay nagkakaroon ng madalian o yung biglaan na parang cleansing, no? Pinagpapawisan, pupo ng pupo kasi kini-cleanse po yung katawan natin kapag kumain yan, no? Parang hinihimod-himod yung mga organs niyan kapag kumain tayo niyan. So, nagkakaroon ng cleansing. Kami po, we're used to it kahit sa 30 pieces, wala pong problema, no? Pero Ay, for ganon? Pwede mo marami? Opo, yung mga may problem sa liver po, ganun kadami na. Maabot pa yan ng 35 pieces pataas. Wala pong problema doon. Opo. Wala pong problema kasi food po ang category niya. Food. Okay. Opo. Hindi po actually although syempre herbal medicinal siya. Pero ang pinaka-category po niya ay food, no? So So no limit. Opo, walang limit pero sa protocol natin gumagamit tayo because of the cleansing properties na very potent siya, nagkakaroon ng cleansing. Mahirap yung biglain mo, wiwi ng wiwi, pupo ng pupo, pagpapawisan. Nililimit natin. You start 5 and then gradually you go up, no? Go up little by little. Make sure that your body is adjusted to it already in eating moringa seeds. Kinakailangan gradual lang hanggang sa masanay ka kung saan po ang gusto nyong dami, no? At saka yung availability po, hindi po baka mamaya mahirap sa iba, meron namang iba ay abundant. Mag-share na lang yung abundant, yung marami. Ganun po. Okay. So paano Wala- po Dala si Ma'am kung hindi Sharon po dito. inunguya? Again, ma'am. Paano po kung hindi inunguya? Kasi sabi, pag inuya, ay baka hindi kayanin yung lasa. Kaya pwede naman po i-take na isabay sa tubig. Parang medicine. Nabuo lang siya. Okay. Po, sige, bigyan ko kayo ng pinaka simpler na pag-apply. Huwag niyo pong diretso lunukin yung buto kasi mamaya paglabas yan, buo pa rin yan. Sabi ko maging puno. Dikdikin nyo na lang po, dikdikin at isubo, ilagay sa kutsara, isubo, sabay inom ng tubig. Yon, basta madikdik nyo lang, at least. Yan po. Okay, may question pa po bang iba, Sir Joven? Thank you very much. Yes, Thank you, sabi Ma'am ko nga Sharon. Apo. Lalabas puno eh. Ma'am Sharon, yan din yung inisip ko. Dok, ito pong Pinospora rumpi, yan ba siya ay pwede sa diabetic, yung iinumin ng taong may diabetic? Locally noon makabuhay. Again, Sir Bael, yung ano po, makabuhay? Yes po, ang scientific name niya ay Pinospora rumpi. Makabuhay. Hindi po ako familiar. Honestly, hindi po ako familiar makabuhay. Ano po, saan po ginagamit nila? Ano yan eh? Paano ba ito? Paano ko ba i-discuss? Paano ko sabihin? Ang ibang name kasi niya Panyawan. So, ito kasi, pagka may masakit ang tiyan sa amin, pinapainom siya. So, hindi ko lang alam kung applicable siya doon sa may diabetes. Kasi parang mapait din to siya eh, at matagal mawala ang pait niya pag inumin. Oh, vine po siya, no? Vine. Ang Yes po, yes gumagapang. po. Opo. Opo. Okay, chinecheck ko po dito sa aking Google.
gamot siya sa, teka po hindi po ako familiar sa kanya eh. Kaya ganun po, maganda po na ma-check natin po. Although alam ko ito ay na-discuss na ni Doc Aris, if I'm not mistaken, ito po ay na-discuss niya na nagbabalik lang po sa memory ko. Parang na-discuss niya na ito. Okay, anti-inflammatory po siya. Okay, anti-inflammatory. Anti-diabetic. Bakit siya anti-diabetic? Ginagamit sa Thailand. Wala daw acute toxicity, wala siyang toxins. Maganda siya. Responsible for lowering blood glucose via increase of serum insulin. May insulin siya. Nagre-reduce ng blood sugar. Ganun yung property niya. Sir Bael, sabi dito sa ni-research ko. So maganda siya. But ano nyo po yung mga gumagamit, kasi sa akin hindi ko pa po na-try ito. Hindi po natin na-try. Doc, So thank you po. maganda siya. Sinasabi ng study na maganda siya. At yung site na tinignan ko po sa Philippines, ano po ito? Magandang site po ito. Although this is Philippines, ito po ay sa site ng Philippine Medicinal Plants. If you're familiar with that, no? Philippine Medicinal Plants. Ayan. Ayan. Yeah, maganda sinasabi po. Pero hindi ko pa po siya na-recommend. Hindi ko pa po ito na-try. Okay, any other question po, Sir Joven? Wala po, Doc. Wala po. Okay. Sir Bael, okay po. Nasagot na po, no? Maganda siya. Nagpapalower ng Thank you po, Doc. Thank you po. Yung administration po, you better check po kung ano yung dosage. Which one is better? Yung dried o kaya ay fresh? I-check nyo po, may differences po yung dalawang yan. I-research lang po natin. At sino na ang gumagamit nun? Kung ano saan siya. I believe meron tong mga binibenta na supplements na siguro. Meron na po kayong nakita nito na binibenta na supplements? Meron po dati yung aming amo dati kasi nagtitinda sila ng yung powderized na siya, capsulized na. Ayun So, po. yun nga lang, hindi ko nga alam kung ano ang magiging noon. Ang sinasabi according dun sa sa literature po, ay nagpapalower ng glucose, meaning to say ng sugar. So maganda siya, anti-diabetic siya. Pero sa akin po, ang mas favorable sa akin pagkadating sa tawag dito, top of the list na po pwedeng magamit natin, which is very very available wherever you go, yung ampalaya po, no? Ampalaya, especially yung native. Proven po yan talaga. At ang category niya ay food. Alam naman natin yun dahil majority sa atin ay kumakain ng ampalaya. Kapag ginawang salad po yung ampalaya, yun po yung pinakamabisa na magpa-lower ng sugar, glucose. Yun po. Maraming mga herbal po. At pag tayo ay nasa ibang bansa, hindi available, let's say US, wala pong available na nahirapan po sila maghanap doon ng ng ampalaya, sa atin available, sagana dito.
the last time po na may nakausap ako na patient natin doon, nirecommend ko ang sambong. Hirap na hirap, walang sambong doon. Nakahanap siya ng mangilan-ngilang capsules lang yon at $13 US dollars. Ay mahal na, namamahala na siya. So ang ginawa niya, umu-order siya dito sa Pilipinas ng sambong, pinapadala niya doon. Pupunta pa, galing pa dito sa Pilipinas, papadala doon sa US kasi kailangan niya ng sambong. Ang sambong ay maganda po sa prostate. Later on, next time, ay atin pong tatalakayin yung mga prostate na yan. Although napasadahan natin somehow sa cancer, probably ay mapasadahan din po natin next time ulit. No? Prostate, maganda po ang sambong. Diuretic siya at maganda po ng pangpaihi siya at protection sa prostate. At the same time, panglusaw sa bladder tsaka sa kidney stone. Ayan po. Wow, thank you, Doc. So, meron pa po bang question? Doc, naalala ko pala, sa labat, luyang dilaw, mixed with luyang puti. Daily intake po, okay lang po ba? Maganda po 'yan. Anti-inflammatory properties ng luyang dilaw tsaka ng luya, yung ordinaryong luya natin. Maganda po. Okay po, no? Maganda po 'yan. Yung mga nagbabadya ng mga ubu-ubuhin, maganda rin po, no? Ayan, no? At yung mga parang sisinisinat-sinat, 'yan, maganda po 'yan, ano? Parang lalagnatin, maganda po 'yan. Yan, makakatulong po, no? Yung makakatian lalamunan, yan, makakatulong din po 'yan. Dagdagan niyo po ng ano, para kasama na yung kasama na sa parang magki-clear ang ating brain. Lagyan niyo pa po ng pandan tsaka tanglad. Luyang Opo, dilaw, apat na. puti. Tanglad tsaka pandan. Maganda po combination yung apat na 'yon. Tanglad. Okay. Si Ma'am ay si Sir yata to. Ramak, very Ramak much. yata. May question. Let me see po. Ang dami na palang question dito sa ano. Okay. Sorry, hindi ko nabasa yung mga question nyo sa ano. Doc, may tanong po ako regarding sa ating lesson ngayon na tinakal, no? Go ahead, ma'am. Halimbawa po, it so happen na kami po, hindi accidentally, being halimbawa po, kami ay mag-aano na, kami po ay naturopath doctor na, and so happen na maka-encounter or how can we determine or distinguish kung ang isang tao meron po siyang HIV virus? Meron po ba siyang symptoms o pagkakakilanlan kung paano namin siya malalaman kahit hindi niya sinasabi? Nako, hindi po talaga madidetect. Hindi po. Hindi po. Hindi po talaga. Mahirap po talaga, no? Wala pong palatandaan kaya marami nabibiktima diyan. Wala po talaga. Ang pinaka sa kanya, prominent po is sobrang baba ng immune system. Kaya ang problema, ang issue na yon ay kapag magaling naman siya mag-alaga ng kalusugan niya, nare-reinforce niya yung na-address niya, ibig sabihin, yung mga pagbaba ng immune system niya, meaning to say tumataas yung HIV, yung virus tumataas, nakokontrol niya yung pagtaas ng HIV niya through doon sa kanyang mga medication, at the same time supplementation at juicing, yung mga minention po natin, tinuro natin kanina, kapag ginagawa niya yon ay pag nag-test po ng blood, even yung blood niya nagne-negative po. Hindi po talaga manonotice na may HIV siya pag nagpa-blood test siya. Kasi magaling ang pagkakaalaga niya sa kalusugan niya. Kaya nag-extend po talaga ang buhay nila to parang normal pa rin unless na yung kumbaga makampante sila
hindi nila ma-monitor, maalagaan ang kalusugan nila, bumaba ang immune system, that's the time papasok ang different kinds of diseases, sakit, no? Doon lang sila bibigay. Kalimitan sa mga HIV na lumala, naging AIDS, ay doon sa kapabayaan po, no? Sa kapabayaan. Ang reason po niyan, kapabayaan. At different diseases po ang ma-acquire nila kasi dahil bumababa ang immune system nila, bumibigay yung mga organs nila. So, yun po, mamamatay sila sa different kinds of diseases. Hindi doon directly, pero of course related doon sa HIV na naging AIDS. Yun po yun. Wala po talagang direktang palatandaan. Sana po nasagot natin, Ma'am Dory. Okay po, Doc. Okay po. Thank you, Ma'am, sa question. Okay, marami na tayong questions. Meron pa Thank po you ba? very much. Okay, thank you so much. Pwede pong volunteer sa closing prayer po natin, please. Sige po, Doc. Ako na po. Let us pray. Father God in heaven, we praise your name and we glorify the name, of God, for this beautiful evening that you give to us once again. Thank you, Father, for the studies that we have accomplished, oh God, this evening, and thank you for the knowledge and wisdom that you give to us, Lord. Thank you for the Holy Spirit that guides us, oh God, always, so that we can really understand your words and the medications that we need, oh God, in our lives, oh God, how to prevent it, oh God, so that we can be healthy and practice the healthy lifestyle living, oh God, and so that we can be used, oh God, in your ministry to help others, oh God. Thank you so much for the life of Dr. Tana that she really used by this class, oh God, as our professor in order for us to get related in this kind of medicine. Lord, thank you, oh God, and we thank you so much, oh God, and we committed everything unto you in the name of Jesus. Amen. Thank you, Ma'am Dory. Good night, everyone. Thank you so much. Bye-bye Okay, good po. night. God bless.